Okay guys, so start na naman tayo sa panibagong topic regarding power cycle. But now i-discuss natin yung yung Brayton cycle. So sa dual tapos na tayo dito sa dual cycle. Wala na akong utang dito kasi na-discuss to na to yung unang-una. So in-upload ko na yung video dito. So check nyo na lang kung paano din i-review yung mga formula dito. At the same time, may example din ako dang binigay doon. Okay? And then, so sa Brayton cycle tayo magpo-focus. So focus tayo dito. So yung Brayton cycle, tinatawag din yan as kung hindi ako nagkakamali, Joule cycle yan. Joules. So si Joule cycle pala yan. Okay? Tawagin natin Joule cycle. And then ang processes niyan is nag-uumpisa sa isentropic compression, okay? Isentropic compression, then nagkaroon ng heat addition at constant pressure, then isentropic expansion dun sa turbina. And then here, constant pressure, heat rejection. Okay? Heat rejection ang nangyari dito. Okay? And then, so, ang gawin natin, meron kasi tayong dalawang type dito. Meron tayong ideal, saka meron tayong actual. So, sa ideal, ano ba ang nangyayari sa ideal? So, sa ideal, wala lang kumbaga, sa surrounding siya, surrounding siya kumukuha ng, tawag doon ng fluid, yung air medium. So, nangyayari, open lang siya. So, doon lang tayo kumukuha. Doon tayo nagkukuha, extract, and then, nagre-reject. Okay? So, meron pang isa, yung sa closed system or yung actual. So, diyan, nagkakaroon na tayo ng tawag doon sa yung air, saka yung fuel, maghahalo yan. At the same time, pag naghalo yan, so magkakaroon ka ng gas na output, okay? Napapasok dun sa turbina. Okay? Kasi yung gas kasi, mas mabilis yung mas mabilis yung velocity niyan in terms of the velocity of air. Kasi nga, magaan siya eh. Mas magaan yan. So, siyempre, mas mabilis yan. Okay? And then, ang natin, tawag doon, ang kinaibahan naman ng ideal cycle, sa ideal, siya, tawag doon, assume natin yung pumasok doon sa combustor is the same as air. Yung papasok na doon sa combustor is ganun din lalabas doon sa combustor. So, parang ininitan lang siya. Tawag doon, pinainitan lang. Yun yung, naman sa ideal. Okay, so ngayon, i-derive natin yung formula, saka at the same time, magbabigay din ako ng mga problem. And then, meron din tayong tinatawag na split shop. So, sa split shop, meron ding, may mga, tawag doon, may mga combustor efficiency, tapos, ano pa ba yung isa? Yung efficiency ng compressor, efficiency ng turbina. So, dyan, malalaman natin kung paano yan sinosolve. Kung ang given lang ay mga efficiency lang. Kapag efficiency lang, paano natin isosolve yan? Okay, sa temperature lang. Okay, so i-derive natin yan. At the same time, bibigyan ko kayo ng mga technique dyan. Okay, so simulan na natin. Okay, so here, ang natin is open system muna tayo. Open system. So sa open system, sige, yan muna natin. So, Brayton cycle or gas turbine, or Joule cycle. Ito, power plant to, gas turbine power plant. Okay. So, open system muna tayo magsisimula. So, ano ba ang process niyan? So, ang process niyan normally is SP. So here, dito sa una, compression. So compression, sa pangalawa, nangyari expansion. Okay? Expansion at constant entropy. Expansion, dito naman, compression sa first, then second is expansion. Then sa pressure, addition dito. Ito naman, rejection. Okay? So, ganyan lang yung notation yan. Okay, so, ito muna. So, compressor muna tayo. So, sa compressor, dito yung compressor mo, di ba? Okay. So, in that compressor,
Okay? So, may papasok na hangin dito. So, at point 1. So, itong hangin na to, galing yan sa surroundings. And then, ilalabas yan. So, since kinompress siya, tataas yung pressure sa temperature niyan. At the same time, papasok yan dun sa tinatawag na combustor. Yung magbibigay ng init dun sa hangin natin. Then, lalabas. Pag lumabas na yan, mainit na yan. Siyempre. So, ano ba yung nagpapaano dito? So, ito, assume natin na meron dito mainit na coil. Then, paglabas dito is malamig na. Okay? So, ganun. Kasi, kinuha na. So, heat exchanger kasi siya eh. So, itong tray naman na to is papasok dun sa turbina natin. Okay? Pagkapasok yan sa turbina, may mararanasan niyang constant entropy. Okay? And then, lalabas sa surroundings ulit at constant pressure. Ito naman, isentropic to. Ito, constant pressure. Okay? So, ganyan yung ano natin sa open system. So, ito open system to. Open system. Then, next is yung closed na tayo. So, ito, kung pumasok dito is air, M ng air, papasok dito si M ng air kasi nga ideal siya. Pag open system, ideal yan, ha? Tatandaan, ha? Ideal. So, i-consider natin siya as an ideal. Okay? Then, how about naman kapag closed system? So, closed system, ganun din. Copy mo rin to. Copy mo lang yan. But here, so, lagyan na lang natin ng dot dito. Lalagyan natin yan kasi nga, iba yung ano niya. So, nagdagdag tayo. Anong dinagdag natin dito? Yung dinagdag natin is, syempre, may condenser tayo. Water condenser or air condenser. Depende sa ano, kung ano yung given. Kasi heat exchanger to eh. So, therefore, constant pressure yan. So, kung may malamig na tubig dito, water, syempre, malamig na tubig. Hindi, dito pala. So, dito, water. So, cold water yung nauna dito. So, ito kasi mainit-init pa to. Pagkapasok yan dito, so, since ano, so, na-absorb na dito ng coil mo, so, dito, magiging cold na to. Cold water. So, here, papasok as normal air temperature ng system natin. Depende sa required ng papasok dito sa compressor. Okay? So, here, ito palabas to, ito, papasok. So, ito, mananggaling to dun sa cooling tower natin. Okay? Ibang topic na naman yan. So, ito naman, ayaw ko ng water. Gusto ko, air. So, dapat air diyan kung gusto ko air. So, therefore, pwede natin baguhin yan. Pwede natin gawing cold air. Ito naman, hot air. Ito, hot pala to, hot. Okay, hot yan. So, ito, papasok cold. Ito, lalabas is hot. Hot air. Okay? So, ito naman, syempre, nanggaling din sa surroundings natin. So, ito, sa surroundings natin nanggaling. Kasi infinite yung ano dyan eh. Infinite yung source natin pag sa surroundings. Okay? Okay? So, ito, pag dinagdagan natin yan nandito, ibig sabihin yan yung closed system. Okay? So, let us derive the formula in each system. So, here, dito muna tayo sa compressor. So, sa compressor, paano bang nangyayaring process dyan? So, sabi ko nga, di ba, isentropic constant at compression siya. Tama? Isentropic compression ang nangyayari dyan. So, here, meron tayong pressure 1, meron tayong temperature 1, meron tayong volume 1. Okay. So, here, ang nangyayari dyan, since alam naman natin na isentropic constant, so meron na tayong na-derive na formula yan. So, dinerive ko na yan dun sa unang mga video. So, check nyo na lang. Okay, kung paano siya na-derive. So, here, since sa ulo naman natin yan, so, lagay lang natin dito is, in terms of ano tayo, temperature. So, temperature 2, temperature 1, ratio is equal sa pressure. So, pressure 2, pressure 1. Then, K minus 1 over K. And then, equal natin siya. In terms of volume, P1, B2, and then K minus 1. Okay, naka-raise siya. Okay, so ito yung formula natin. Okay? So, how about naman natin yan kapag gagawin natin yan in terms of, since, ang nangyayari dito is kinocompress siya. So, iano natin dito i-drawing natin. Okay. So, saan tayo magda-drawing? Sa TS or sa ano na lang?
So, saan na lang tayo? Sa PV diagram tayo. PV diagram muna. So, here, ang nangyayari is, ayan. So, isentropic constant. And then, nagkaroon tayo ng, so, ganyan na lang natin. Okay. So, here, nagkaroon ng pressure constant. Then, here, nagkaroon ng, expansion. So, here, babalik siya. So, here, pag ganyan na yung, natin, drawing natin. So, mangyayari, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4. How about naman sa, natin, sa TS? So, sa TS natin, ganito ang nangyayari dyan. Okay? So, sa TS, so, since mababa lang yung temperature niya, mababa pa yung pressure, so, ibig sabihin, hindi pa nagkakagulo yung mga molecule. So, dito pa lang yan. So, here, aangat yan kasi constant entropy. Constant entropy siya, tama? ES is equal sa constant. And then here, magkakaroon ka ng pressure constant. So, pressure constant, so, yung temperature naman is tataas. Tama? Tamaas yung temperature 3 natin. And then here, bababa. So, bumaba siya. Bumaba at constant entropy ulit. Pero expansion na nangyari. Then here, babalik naman siya sa pressure naman. So, constant pressure na siya. Heat rejection naman ang nangyayari. So, ganyan yung system natin dito. Okay, so ito, pressure constant. Ito, pressure constant. Okay, so here, 1, 2, 3, then 4. Okay, so balik tayo dito. So, ito naman, pwede ba natin gawin tong T2 is equal sa T1? Then here, gawin natin, gawin natin siyang, pressure, RK, in terms of RK. So, compression ratio raised sa K minus 1. Okay? So, pwede natin i-derive yan as per ganyan. Okay. So, since meron na tayo nito, so, anong gagawin natin kapag dito? So, since magkaiba ang pressure natin dito, so, pwede ba natin itong tawagin na, pwede ba natin gawin yan? T1, T2 is in terms of RP. So, RP is equal sa K minus 1 raised sa K. Okay? So, ito yun. Ito, pressure ratio yan. Pressure ratio, RP, kaya RP. Okay? So, pwede natin i-derive as ganito rin yung formula. Okay? Then, next, dito ang nangyayari is constant pressure. Okay? So, ito, 0.1 to 0.2. Okay? So, from 0.2 to 0.3. So, ang nangyayari dyan is isentropic, constant pressure ka. So, punta tayo dito sa PVT relationship. PVT relationship natin. Okay. Okay. So, ito, ano pala to? 2. 3 to. 3. Ito 3. Ito 3. So, here, ano mangyayari? So, since constant ang pressure, cancel. So, therefore, magkakaroon ka ng T2, T3. Punta mo doon, saka T2. And then, here, magkakaroon ka ng B3 over B2. Ano to? Familiar ba kayo dito? Sa formula na to? So, since dito siya sa volume, dito tayo sa volume, di ba? Constant pressure ka. So, here, may volume ka dito. So, anong tinatawag dito? Anong ratio ang tawag dito? So, diyan lalabas yung RC natin. Si RC or si cut-off ratio natin. Si cut-off ratio. So, therefore, pwede pala natin tawagin to na T3, T2, then, lagay natin dito is RC. Tama? RC kasi ito eh. Yung B3 natin, B3 over B2 natin is RC. Okay? So, here ang mangyayari. So, pwede natin dictate yan dito. So, T3 is equal sa T1 RP raised sa K minus 1 over K. Okay? Then, RC. Okay? So, meron na tayong value ulit. So, another formula ulit. T3, T1, RK raised sa K minus 1, then RC. Okay? So, tatlong formula meron tayo dyan. Okay? So, here, ito 0.2 to 0.3. And how about naman kapag dito naman tayo sa 0.3 to 0.4. O, constant entropy ulit yan. Kasi expansion nang nangyayari. Okay? So, here, so, since mataas yung 4, so, T4, T3 is equal sa P4, P3, then K minus 1 over K is equal sa B4
B3 over B4. Okay? Then, naka-raise sa K-1. So, here, napapansin nyo, meron na tayong value ng T3, so pwede natin ipasok yan dito. Okay? So, ito, since andito tayo sa temperature, tama? So, sa temperature tayo. Sa pressure, ano nangyayari dito sa isentropic. So, meron tayong magkaibang pressure. Tama ba? Kaibang pressure yan. So, therefore, pwede ba natin tawagin tong as, since mataas ang P3 natin, baligtarin natin yan. So, therefore, ito kasi yan. Yung relationship ng P2, P1 is equal sa P3 over P4. Equal yan sa RP. Okay, tatandaan equal yan sa RP. Kasi tingnan mo, pansin mo naman dito. Pansin mo dito. Okay? Ayan. Yung pressure dito, saka pressure dito, parehas, diba? Parehas din dito. So, therefore, kung ano yung relationship nito, ganun din dito. Diba? Okay, so, kaya mo, madiderive to. So, therefore, pwede natin lagay T4 is equal sa T3, then, 1 over RP raised sa K minus 1 over K. So, therefore, kung ipunta natin tong formula na to, extract natin yan dito. So, T4, so, magiging T1, RP raised sa K minus 1 over K. Naka-raise yan, Then, okay. So, ganun din. Parang parehas lang. Magka-cancel din to. Okay. Then, may RC ka pa. So, therefore, cancel to. Cancel din yan. So, matitira is T4, T1, RC. So, ayan yung value ng T4 natin. Okay? Okay. So, how about naman kapag ito naman, RK. So, sa RK tayo, since nag-cancel sila, so, here, in terms of T4 tayo, so, T3, then, lagay natin is, so, since may relationship ba tayo na ito, ng volume, okay, so, here, itong B3 sa B4, pwede ba natin gawin yung, kasi since may relationship tayo na ito, relationship tayo ng, diba, B3 over B4, B2 is equal sa RC. So, since magkapareha sila dito ng kung ano yung dito, saka dito. So, therefore, kung ano yung galaw dito, ginalaw nito, so, ganun din yung galaw dito. So, yung ratio niyan. Therefore, pwede natin ipag-equate yan. So, equivalent din pala yan sa B4 over B1. Okay? So, here. Okay? So, pwede ba natin gawin ganito siya? Kasi since pagbaligtarin natin yan, so, ito, gawin natin B3 over B4. So, ito, pinunta mo yan dito. Ito, pinunta mo dito. Okay? Ito pala, itong B4, pinunta mo dito. So, therefore, magkakaroon ka ng relationship. So, since equal sila, di ba? So, B2 over B1. Tama? Alam naman natin yung B1 over B2 is equal sa RK. Tama? RK. Kabaliktaran to ng RK. So, therefore, 1 over RK. Yan. Okay? 1 over RK. So, yan yung relationship niyan. So, here, pwede na nating ipatong yan dito. So, ito, di ba? Magiging 1 over RK to. 1 over RK. So, therefore, T4 is equal sa T3. Then, naka-raise siya sa 1 over RK. Then, naka-K minus 1. Okay? So, here, anong value ng T3 natin? So, pasok natin yung value ng T3. So, T3 is equal sa T1 RK, K minus 1. Pero ito, naka-ratio siya. Naka-divide. Okay? So, therefore, magka-cancel yan. Cancel. So, therefore, RC pa rin. O, doon pa rin mag-arrive yan. So, T1, RC. So, yan pa rin yan. Okay? So, ayan yung relationship natin. So, okay, sa likod na tayo. So, at point, sige, dito na tayo. So, here na tayo. Dito na sa isa. From, nag-exhaust na yung turbine natin. Nagkaroon na ng exhaust air. So, here, papasok siya sa condenser. So, ano nangyari pag sa condenser? Okay. So, constant pressure pa rin. Okay. So, therefore, pwede na natin i-relate yan. So, since constant pressure siya, constant pressure, heat rejection. So, heat rejection na nangyari dito. Rejection. Or kung
or kung sa surroundings ka nag-base, di ka dito nag-base, di ka nag-base dito, open system tayo nag-base. So, dalawa kasi yan, open system sa close. So, ang mangyayari, therefore, P1 is equal sa P4. Ganun lang. Okay? Then, relationship ng temperature sa pressure natin. So, since ano yan, so, kung ano yung value dito, ganun din value din sa kabila. Okay? So, here sa closed system tayo. So, since close tayo, so, may heat exchanger, then may 4, and then may 1. Okay? So, babalik yan sa condenser. So, therefore, constant pressure to. So, here, nagkakaroon ka ng relationship. PBT relationship tayo. So, therefore, P4, B4 is equal sa T4. Then, T3, 1 pala. 1, B1, and then T1. So, here, constant pressure siya. So, therefore, cancel. So, here, ano mangyari? T4, papunta natin yan doon. Then, T1, ito naman, punta natin to dito. So, B1, B4, B1. Okay. So, here, hanapin natin relationship nito. B4, B1. Since ito yung relationship natin, diba? B4 over B1, ito na yan, diba? B4 over B1, equal sa RC pala yan. Okay? So, pwede ba natin ilagay dito na equal pala yan sa RC? Pwede, syempre. So, therefore, T4, kung kukunin mo si T4, equivalent pala yan sa T1, RC. Okay? So, ayan pala yung mga natin, relationship natin. So, parehas lang rin dito. Parehas lang. Kinuha lang natin dito. Okay? So, paano kaya yung iba pa? Okay? So, ayan na. So, kompleto na natin lahat ng mga value. Kung isa-summarize ko na lang, ha? Okay? So, sinamarize ko na yung mga value natin. Okay? So, ayan, malinaw na ba? Okay. So, ayan, sinamarize ko na yung mga value natin dito. So, meron tayong T4 sa T3, T4. So, ayan, gagamitin natin yan in terms of deriving the efficiency. Okay? So, para hindi kayo yung, okay? So, alam niyo yung process. So, efficiency, alam naman natin ang efficiency is equal sa work net over QA. Okay, so bago ang lahat, ganito pala yan. Okay, so balik tayo dito. Okay, so sa compressor, ano bang nangyayari dyan? Kung kukunin natin yung work ng compressor. So sa work ng compressor, okay, para ma-summarize natin, so work ng compressor is equal dun sa M ng air, CP ng air, then temperature 2, temperature 1. So ayan yung natin, work ng compressor. Sa work ng combustor naman, so since since heat addition siya, so M ng air pa rin kasi ideal. I-assume natin ideal siya. Okay? So M ng air na mataas ang temperature, and then CP ng air. Assume natin na parehas lang yan kasi ideal eh. And then T3, T2. Tama? Okay, galing sa combustor eh. And then sa work ng turbina naman, turbina. Okay, sa turbine naman, so ano nangyari? So M ng air, CP ng air, multiplied by T4, ay T3 minus T4. Okay? So, ganun yung nangyari. So, ito yan. Okay, pumasok dito, pumasok. So, ito naman, okay, T2, T4. Okay? Mali ata. Wait. So, ito, T4 pala to. Kasi final natin. Since mataas siya, sige, okay na yan. So, T3 minus T4. Okay? And then, work ng naman tayo sa condenser. So, sa condenser, ano nangyari? Work ng condenser. So, since pumasok siya sa air tayo, so, since sa air, so, M ng air, CP ng air, multiplied by T4 minus T1. Okay? So, kanya yung mga nangyayari. Okay? Okay? So, na-derive na natin yung mga formula nito, isa-isa. So, pasok na tayo dito sa work net over QA. Okay. So, saan ba nakukumpute tong work net over QA? So, sa ideal kasi, kadalasan, work net is equal sa, or Q net is equal sa QA minus QR. Tama ba? QA minus QR. Work net natin. So, lagay natin dito. So, work net
is equal sa QA minus QR. Since kung heat ka naman yan, heat ang pinag-uusapan natin, so ito yan, tama? How about kapag work? So work net is equal sa work ng compressor, work ng turbina minus work ng compressor. Tama? Compressor. So kung ang pinag-uusapan natin is in terms of work, okay? So work ng turbine minus work ng compressor. Okay? Kung Qnet naman, kasi equal din yan eh. Qnet, Q added minus QR. So, since work ang pinag-usapan natin, so work ilalagay ko dito. Okay? So, lagay natin dito work ng turbine, then work ng compressor. Compressor. Okay? Over. Ano yung QA natin? So, QA natin, or the work ng combustor, kasi sa combustor nang galing yan, di ba? Lagay natin, work ng combustor. Okay? Okay. So, here, alam naman natin yung formula na ito. Therefore, lagay natin dito is M, Cp ng air, tapos, Cp ng air, T3 minus T4. Minus, then MCP ng air, multiplied by T2 minus T1. Okay? Over. Sa work ng combustor naman, so since ideal tayo, work M ng air, then Cp ng air, multiply sa T3 minus T2. Okay? So therefore, magka-cancel yan kasi pare-parehas yung Cp. MCP. So cancel na natin yan. Factor out mo. So cancel yan. Okay? Therefore, matitira is puro temperature. Temperature T4, T3, then minus T2, then T1, over T3, then T4, T2. Since ang denominator mo is ito, pwede ko bang gawing ganito yan? Pwede ko bang gawing, i-rearrange ko yan? So, T3 minus T2, okay, nakaganyan. Okay. Ni-rearrange ko Tapos, here, so, minus dito, magkakaroon ka ng T4. So, since ito negative, so negative din dito. So, dito magiging negative. Kasi ito negative. So, here, T1. Here, magpa-positive pala to. So, here, ayan, negative. So, since ayan na yung niya, notation natin. So, therefore, pwede ba ito mag-cancel? So, 1 na lang yan. So, lagay natin 1. So, equal na lang to sa 1 minus ano yung T4 natin? Yung T4 natin, ito yan, di ba? So, T1 RC minus T1. Okay, over. Ano yung T3 natin? T3 natin ito, di ba? Since RK yung hinahanap natin, so in terms of tayo, RK. So, therefore, T1. Then, lagay natin dito, RK, K minus 1, then RC. Then, minus. Ano yung T2 natin? Ito rin yan, di ba? T1, RK, K minus 1. Okay? So, ano bang pwede natin gawin? Factor out natin si T1. So, therefore, 1 minus, lagyan natin T1 dito sa, and then RC minus 1. Okay, sa labas. And then here, T1 sa labas. Then, factor out natin si RK, K minus 1. Then, RC minus 1. Therefore, cancel to, cancel. And then here, cancel si T1. So, therefore, ang efficiency natin is 1 minus 1 over RK, K minus 1. Okay? So, ito pala yan. How about naman in terms of RK tayo? So, in terms of RP, so 1 minus 1 over RP raised sa K minus 1 over K. So, ito yung another formula. How about naman kapag RC? So, sa RC natin, since may value tayo niyan, kung RC, hindi pala pwede kasi magka-cancel din pala yan. So, ito pa rin lalabas. So, ito yun sa temperature. Okay? So, sa temperature, ito yung mga value natin. Okay? So, how about naman kapag pressure mean? So, sa pressure mean, hindi ko na i-derive yan. Papakita ko na lang sa inyo yung formula. So, kasi na-derive ko na, medyo mahaba din yan. So, nanggaling din siya dito. Okay? So, pressure mean, kung pressure mean ang hinahanap, so, pressure mean is equal sa work net over BD.
Okay? So, work net over BD. So, in that work net over BD, so, meron tayong work ng turbina, then work ng compressor. Compressor, di ba? Compressor. Ay, combustor tuloy. Compressor. Okay? Over B1 minus B2. Okay? So, here, pag in-expand ko yan, mag-a-arrive tayo sa ganitong formula. So, sa formula na yan, meron tayong pressure mean is equal sa ano bang ano natin? Okay, so, okay. Hindi nakalimutan ko yung ano. O, sige, i-ano natin. Isipin ko. So, P1. Okay, lagi naman may P1 yan. Then, multiply sa K. And then, RC minus 1. And then, lagyan natin dito ng RK K minus 1. So, ito, nasa ano to? Nasa loob tayo. Okay, nasa loob yan ha. Then, RK dito. K minus 1. Okay, then may minus 1 dito. Okay? So, here, then multiply natin sa RK sa loob. Okay? Then, here. Over. Hindi RC to. Kasi walang RC dito. RK lang yan. Okay? Then, K minus 1. Then, since ito, RC, RK minus 1. So, in terms of RC, RK tayo. Ang nangyari dito sa formula natin. Diba? So, napakadali lang, diba? Okay, so, ano natin? Tuloy natin. So, ito yan. Okay. So, ito yung formula natin sa pressure mean. Pero, naka-multiply yan, ha? Multiply itong tatlong to. Okay? So, ang K natin in hot air is 1.3 pag walang binigay, ha? Hot air. Kasi hot air ang ano dyan. It depends on the problem kung ano yung medium natin doon. Okay? So, ilalagay mo yan dyan. Okay. And then, RC natin, yan yung cut-off ratio. Okay? Then, RK natin is compression ratio. Okay, so, ano pa ba ang pwede nating i-ano dito? So, yan, yung sinasabi ko sa inyo. Yung may efficiency tayo. Sa efficiency naman tayo magbabase naman. Okay, so ano yung sa efficiency? So, efficiency ng compressor is equal sa, since sa compressor nangangailangan ka ng power, so ano mangyayari sa efficiency mo? Babaligtad yan. So, therefore, ideal over actual. Okay? So, over actual yan. Since meron tayong ideal, nanggaling dun sa dinerive natin formula, which is MCP ng air, multiply sa T2 minus T1. Okay. Eh, ano yung sa actual? Sa actual, MCP ng air, then T2 prime. Prime na kasi tumaas yung temperature to natin, then T1. Okay, so therefore, cancel. Matitira is T1, T2, T1, then T2 prime minus T1. So, ganyan yung formula natin sa efficiency. Okay? Efficiency. Or, since ito ang ano niya, diba dito ang ano natin, so, i-plot natin siya dito. Since temperature tayo, temperature, pressure. O, sige, gawin natin in terms of ano tayo. So, here, temperature tayo, TS. Therefore, mataas yan, then tataas, then here, then here. So, ayan yung ano niya. So, 1, 2, 3, 4. So, ito, constant pressure, constant entropy, constant pressure. So, here, ano nangyayari? Since tumaas siya, so, here, magkakaroon ka ng pagtaas ng temperature dito. Okay, so ito yung T2 prime mo. T2 prime. Okay. Okay, so, ito yung temperature mo na mangyayari. So, since ganyan yung nangyari mo, straight ito, ideal yan, di ba? So, here, magiging ganyan na yan. Okay. So, tataas na yan ng pagganyan. Okay, so ito na yung work ng compressor mo, prime. Ito, work ng compressor in ideal. That's why, kung gagawin mo yan in terms of trigonometric, okay, ito yung right angle mo.
sabihin natin, so ito yung hypotenuse mo, hypotenuse, ito yung adjacent, so therefore, cosine theta pala yan. Kung ano mo, cosine theta yan sa pakiwari ko lang Okay, cosine theta which is equal sa worth ng compressor, ideal, worth ng compressor, actual. So, ganyan pala yan ang nangyayari. So, how about naman sa efficiency ng turbina? So, sa efficiency ng turbina, ano nangyayari pag efficiency ng turbina? So, therefore, since ito nagbibigay ng power, so, normal na efficiency lang tayo. So, actual over ideal. Okay? So, actual over ideal lang yan. So, ano yung natin? Ano yung ideal natin? So, ideal natin is MCP ng air multiplied by T3 minus T4. Okay? Okay. So, T4 ka. So, ano nangyari kapag sa T4? T4, dito naman. So, actual naman, sa MCP ng air pa rin. But, here, magiging T3. Hindi magbabago si T3. Okay? Parehas lang yan sa T3. Ang magbabago dyan is yung sa exhaust. Bababa yan. So, magiging T4 prime. Okay? So, T4 prime na yan. So, kung ipa-plot natin siya dito, so, since ito siya, yan. So, therefore, bababa yung temperature mo. Dito na. Kung ipa-plot natin yan dito, so, therefore, andito na siya. So, ito yung T4 natin, T4 prime. And then, here again. Okay. So, ito, worth ng turbina, ideal. And then, worth ng compressor, ideal. So, cosine theta ulit. Tama ba? So, therefore, cosine theta ulit. Diba? So, worth ng turbina ay in actual over worth ng turbina ay ideal. So, here, hindi, cosine theta tuloy. So, here, magiging tangent na tayo. Tangent na yan, hindi na cosine theta. Okay? So, tangent theta, kasi ito assume natin 90 degree. Kumari, then here, angle. So, ang nangyayari dito is what we call the stage efficiency. Kasi nga, kung in terms of enthalpy ang given natin dito, tatawagin natin tong stage efficiency. Kung kasi, syempre, yung temperature mo is nagbago, tumaas dito, then here, bumaba. Kasi, anong purpose ng natin, bakit pinalamig natin yan? So, para maging most efficient yung natin, yung turbina natin. Diba? Okay? Kaya, mas malamig. Kapag mas mainit yan, di kung papasok ulit yan dito, ano na mangyayari? So, siya? Kaya dapat, mas yan. Mas mainit. Hindi, baliktad pala, baliktad. Baliktad. Hindi pala ganito. Dapat tataas pala kasi nga, gagawin nating mas mainit, di ba? So, baliktad pala. Ito na pala yung natin. Baliktarin natin. So, here. Okay, so tataas siya dito. Parang gumulo yung drawing natin, Brad. Okay, ulitin natin yan dito. Gumulo yung drawing, Brad. Okay, so here, ayan. Here, then here. Okay, so 1, 2, 3, 4. Okay. Okay, so ito, 'di ba? Kanina pag-usapan natin tumaas yung temperature. Okay, so here T2 prime na siya. Okay? Tumaas yung temperature niyan kung analyze mo. So here, ito naman tumaas yung temperature mo mula dito sa T4 prime na 'yan. Okay? So here, so magkakaroon ka ng pag ganito na. Okay? Kasi nagtataka ba't naging tangent. Dapat cosine pa rin yan. So, here, magkakaroon ka ng actual over ideal. So, ito na yung stage efficiency mo. So, ang mangyayari dyan is actual over ideal. So, T3 minus T4 prime over T4 minus, T3 minus T4. Okay? Therefore, ito na yung formula natin sa efficiency ng
ano natin, efficiency ng turbina natin. Okay? So, ayan siya, cosine theta pa rin yan. Loko talaga ako eh. Okay? Kasi ito yung ano natin. Okay? Ito na yung ano natin, so cosine theta pa rin yan. Okay? So, ito yung pag-derive ng efficiency natin. Using efficiency lang. Hey, how about naman kapag may efficiency ka ng turbina, may efficiency ka ng ng tawag doon, ng compressor, ang binigay lang is yung yung T3 saka T1 lang. Paano mo kukumputin yung buong efficiency nyon? Siyempre, meron tayong formula dyan. Ito, hindi ko na ipapakita kasi talagang mahaba. Ito, mahaba yung derivation nito. So, ano na lang kayo? So, panoorin nyo na lang. I-take down notes nyo na lang. Kasi, ito, gagamitin nyo lang to once na meron tinatawag na optimum temperature na nangyayari dun sa turbina mo. Okay? So, gagamitin mo lang yan kapag meron kang maximum theoretical net worth. Okay? Wherein yung T4 mo saka T2 mo is equal. So, example natin. Okay. So, ganito kasi yan. So, meron kang, TS ulit. So, ayan. Tapos, ayan. Tapos, ito. Okay. Then, extend natin. Ayan. So, from here, itong line na to, kasi to provide a maximum theoretical net worth, dapat itong, yung T, kasi TS tayo, nasa TS tayo ha. So, ito 0.1, 0.2, ito 0.3, ito 4. So, at this portion, to get the maximum theoretical work, yung natin, T2 saka T4 mo, must be equal. Okay? So, therefore, to get the work net on that, so, work ng turbina minus work ng compressor is equal sa, diba, kung in terms of temperature lang tayo, so, gawin natin tong T3 minus T2, ito naman minus, then, T2, T2 minus T1. Okay? Ito pala 4 pala to. 4. So, here, ano mangyayari? So, since equal itong dalawang ito, so, gawin natin itong T2. Okay? So, minus. So, therefore, minus. So, magiging negative 2. So, T3 minus 2, T2 minus T1. So, therefore, ito yung magiging answer mo. Okay? Okay? Then, T2. So, ito yung tinatawag na maximum theoretical net worth. So, ito yung formula natin. So, kung kukunin natin yung ratio niyan, so, since tayo ng ratio, so, magiging magiging ganito yan. Therefore, T4 ba? Wait. Okay, so T1, T3 is equal sa T2, then T4. Okay? Since ang original natin yan is T2, T1 is equal sa ilagay natin dito, so T3, T4. Ito ay equal pa rin yan equal to sa ratio ng temperature natin. Tama ba? Yung RK, K-1. So, dyan siya nanggaling din. Tama? So, equal yan dyan. So, ito, pwede mo i-transpose yan. Transpose mo. Doon siya na-derive. Okay? So, therefore, kung kukunin natin yung maximum optimum temperature ng T2 natin, so, dito tayo magbabase. So, therefore, magiging T2 square na to. So, T2 square is equal sa T1 and then T3. Square root both sides. So, therefore, magkakaroon ka ng T2 is equal sa T1, then T3. So, ito na yung tinatawag natin to get the T2. Okay? Ang given lang kasi dun sa, natin, is temperature 3 saka temperature 1. Okay? Ibig sabihin, ito lang yung given. Yung pumasok, tapos yung temperature natin sa
dun sa turbina natin. Entering in turbine. So, eto, gagamitin lang to kapag maximum theoretical net work. O sa efficiency naman, ito na, hindi ko na alam ko hindi naman tinuturo to sa school, pero i-ano ko na rin. Pero sasunod i-derive natin to kung paano siya na-derive. So, okay. So, efficiency ng compressor, tuloy. Gas turbine. Overall gas turbine efficiency in terms of efficiency ng compressor, lagay na natin EC. Hindi, N na lang, N kasi N lang yung ilalagay sa mga libro, di ba? NT, tama? In terms of MT, and then maximum temperature ba? Okay, temperature. So, yung temperature natin is, wait. Okay, maximum pressure, and then, pressure natin, T3 sa T4, and then, T2-3, and then T1. Okay? So, continue natin. Yung, di ba, efficiency ng gas turbine in terms of efficiency ng compressor, efficiency ng turbine. So, iyan natin yan. So, ganito lang pala yan. 1, ay quantity, 1 minus 1 over C. Okay, 1 over C. May ilalagay lang akong notation para mas madali. And then, quantity umulit. And then, T. Okay, lalagyan ko lang ng T and then NT. Okay, NT. Then, minus C all over NC. Okay? Then, over natin yan. So, T minus 1. And then, minus. Okay? Then, C minus 1 over NC. Okay? Ano pala to? Kapag ito. So, medyo mahaba siya, di ba? Mahaba yung derivation niya in terms of optimum temperature. Okay? So, ito, ano yung T natin? Wherein yung T mo, T is equal sa T3 over T1. Okay? Tatandaan na, T2 over T1. But yung T mo dapat is in terms of absolute value dapat yan. And then, si C. Ayan, si C. Si C, nanggaling yan dun sa RK, K minus 1. Okay? Dyan yan nanggaling. Okay? And then, si NT naman, NT is the efficiency ng turbine. So, efficiency ng turbina natin. Turbine. And then, si N, NC is the efficiency ng compressor natin. Okay? Compressor. May nakalimutan pa pala ako dito. So, ito, dapat i-multiply mo sa maximum pressure mo, maximum pressure over the P2. Okay? So, ito yung derivation natin, derive ng formula natin. Okay? Okay, so, hopefully, may natutunan kayo. Oy, meron pa pala. Nakalimutan ko. So, ano pa pala? Meron pa tayong tinatawag na, di ba sa power plant? Okay, ibahin natin to. Sa power plant, meron tayong tinatawag na backward ratio. Tinatawag. So, ano may tinatawag na backward ratio? So, ang definition ng backward ratio, okay? So, ang backward ratio in terms of isentropic compression, so sa compression, sa ano lang yan, ang gagaling lang yan dun sa, ano natin, sa isentropic compression in expansion, di ba? Ang nangyayari is, ano muna tayo, compression. So, backward ratio is the compression over the expansion. So, yan yung tinatawag natin na backward ratio. Pero, so since ito ay compressor, so work ng compressor, di ba? Ito naman work ng turbina sa expansion. So, kung i-expand natin yan,
So, M, Cp ng air, then T2 minus T1. Okay? M, Cp ng air, T3 minus T4. Okay? So, since, kapag pinag-multiply ko pa tong M, Cp, T, anong magiging natin? Okay, tanggal natin mas, cancel. Pero ito, pag pinag-multiply ko dito, multiply ko yan dito. So, ano mangyayari? Diba CPT is equal sa enthalpy? Diba? Enthalpy, specific enthalpy. Diba? Tama ba? So, therefore, H2. Okay? Then here, magkakaroon ka ng H1. Okay? Then over, H3 naman. Then, H4. Okay? So, ayan yung backward ratio na tinatawag natin. Okay? So, ito yan. Kapag ideal. Kapag ideal siya, di ba? How about naman kapag in terms of backward ratio naman tayo ng actual. Ganun pa rin. Ang gagawin mo lang dyan is magkakaroon ka lang ng ito kasi, di ba, magkakaroon ka ng ganyan. H1 over H2 minus H1, then H3 minus H4. But here, ito ay naka-divide sa efficiency ng compressor. Ito na, naka-divide siya. Ito naman, naka-multiply sa efficiency ng turbina. Or, kung aanihin natin yan, kung aayusin natin yan, so since ito yung NC natin, di ba? NC is equal sa H1 minus H2, H3, 2 minus H1, then H2 prime minus H1. Okay? So, kung gagawin natin yan dito, so since ito yan, therefore, equivalent pala to sa H2 prime minus H1. So, si NT naman, equal naman sa H4 tuloy, H3 minus H4 prime over H3 minus H4. Since ito, pagpunta mo yan doon, so ang mangyayari, so magkakaroon ka ng H3 minus H4 prime. So, ayan yung in terms of actual na backward ratio natin. Tatandaan, ang backward ratio ay equivalent sa compression tayo, hindi compressor compression. Okay? So, sa compression, and then expansion. Okay? So, ganyan lang yung natin, backward ratio. And then, ano pa ba ang pwede nating i-ano sa inyo? Meron pa akong naalala eh. Okay, so sasunod na yung ibang mga topic. Yung topic natin, nakakapagdadagdagan naman ng dagdagan natin ng tawag doon. So, ito yung compressor natin. Tapos, meron tayong combustor dito. May turbina tayo. Then, here, condenser. So, here, ito, pumasok to sa isang turbina ulit. Okay? So, ito, pumasok yan dito. Okay? Yung exhaust nito, bumalik dito sa, sa combustor natin. And then, here, pumasok ulit. Okay? So, ito, nangyayari dito is regeneration na. Nagkakaroon siya ng regeneration. Okay? So, ito, 0.1, 0.2, then here, 0.3. So, pumasok sa pangalawang compressor. And then, ito, binalik. So, ito, 5 na to. So, bumalik yan dito. So, ito, 6 na. Okay? So, 6. So, after nyan, pagpabalik yan dito, so, ito naman ay magiging 7. And then, magkakaroon ka ng 8 dito. Then, magkakaroon ka ng 9. And then, 9. And then, 10. Parang mali yata ang bilang ko. So, here, 1, 2. Pumasok. And then, after, mali. Bakit 1? Ito pa lang, 1. Tapos, ito, 2. Ito naman ay 3. 3. Tapos, 4 na to. 4. And then, ito ay 5. Then, ito naman ay 6. Ito naman ay 7. Okay? So, therefore, nagkaroon ka ng 7. Okay? So, ganyan yung natin. So, itopic natin sa sunod para mas maintindihan natin yun. Nagkakaroon tayo ng co-regeneration. Or,
yung alimbawa, yung ano natin, yung compressor, tapos meron tayong combustor, tapos may turbina, and then here may condenser or nakaano yan. Okay? So here, etong turbina mo nakakouple to sa ano? Sa shaft, 'di ba? Tapos may generator ka dito. Okay? So ang nangyayari naman dito sa ano natin, so magkakaroon tayo ng cogeneration. So cogeneration ang nangyayari dito. Okay, kung iisipin natin. So combined cycle, pwedeng magkaroon tayo ng combined cycle na ano natin. So ito pala, pwede natin tong anihin. Ikat natin to. So here, yung exhaust nito, so since mainit pa yan, is papunta natin dun sa steam turbine. Okay? Steam turbine. So nagkaroon siya ng ano, karoon ng heat exchange dito. Heat exchange. Kasi ito naman papasok yan dito. Okay? So here, tapos meron ka ditong pump, tapos may condenser ka rin dito. Condenser, so palalabas dito. Tapos may turbina ka ulit. So makapag-produce ka ulit ng power. So ito, tinatawag naman na ito is combined cycle. Okay? So yung exhaust na mainit dito is ginamit pa para pakuluin tong boiler natin dito. Okay? So ganyan yung mga susunod natin topic, yung mga combined cycle. So as of now, ano muna tayo, sa gas turbine tayo, yung mga problema naman tayo. Okay? So next topic natin yun. Okay, hopefully may mga natutunan kayo dun sa mga derivation natin. Same time, yung mga formula na hindi kayo familiar. Okay? So, ano lang, continue lang sa pag-aaral and then maging active lang sa pagsasolve. Okay, so thank you and then God bless and then hope to see you again in the next video. Okay, thanks and goodbye.